Good morning, Kuya! It's Friday, February 17, 2017, 5:19 in the morning. Yan, kasama po natin si Doc Bong. Yes. Hi, Doc Bong. Of Good course. morning. Good morning sa ating mga tagapanood at binabati ko rin bago ang lahat, yung mga taga Emilio Perez Memorial District Hospital dyan sa Haguni, Bulacan, lagi silang nanonood sa atin. Pag araw-araw halo, sabi ko panoorin tayo. Wow! And of course, siyempre bago tayo magpatuloy sa ating this morning, may lagi tayong tanong Tsaka yung tanong na to, laging napapanahon, di ba, Kung Erin? Pag meron tayong galit o sama ng loob sa ating kapwa, kahit alam natin sila ang may kasalanan o siya ang may kasalanan, paano kaya yung paraan para maalis yung galit natin sa kanila o sa isang tao, no? Para hindi na to lagi mong naaalala o laging sasama ang loob mo sa ginawa niya, kahit na ito ay maaaring mabigat na pagkakamali na ginawa niya sa'yo, no? So, yung hindi nagtatanim. Yung forgive and forget, sabi nga nila, no? Ikaw ba? Ikay? Do I forgive and forget? Yes. I try as much to forgive and forget, pero I try as much to forgive and forget. Sige. Para masagot ang ating katanungan yan, pakinggan natin si Brother Eli sa ating Biblically Speaking. Madali pong maalis yan, kapatid, kung kumikilala sa Diyos. Kung may pagkilala tayo sa Diyos at sa Kanyang salita, ganito po ang sabi ng Diyos sa Mateo Kapitulo 6, mababasa natin sa versikulo 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Alam nyo, kapatid, alam ko kasi nagkakasala rin ako. Kung alam ko nagkakasala ako, kailangan kong mapatawad ako ng Diyos. Baka dumating yung isang araw na magalit ang Diyos sa akin, wala na akong pupuntahan. Kaya kung mo alam kong gano'n na nagkakasala ako at nangangailangan ako ng pagpapatawad ng Diyos, laging nasa isip ko, para mapatawad ako ng Diyos, dapat magpatawad din ako. Kaya ako po, nagpapatawad ako kahit na ano pang kasama-sama ang ginawa sa akin ng kapwa ko tao. Meron po ako nakalaang pagpapatawad kung ang kanyang ginawa ay pinatatawad pa rin ng Diyos. Pinatatawad ko po. Wala po akong natatanda ang isang taong gumawa sa akin ng masama na hindi ko pinatawad kung yun ay dapat pampatawarin ayon sa Diyos. Dahil gusto kong patawarin din ako ng Diyos. Kasi po, ang sabi ng Diyos, kung ipapatawa daw natin ang kasalanan ng ating kapwa, papatawarin niya rin tayo. Kung hindi naman natin ipapatawad, hindi niya rin tayo papatawarin. Ayoko naman pong hindi ako patawarin ng Diyos, kapatid. Kaya ako nagpapatawad. At kung kinikilala mo po yung salita na yan, walang pait, panibugho, at walang anumang bagay na masama na makikimkim ka sa iyong puso. Pagkilala po sa Diyos ang pagpapatawad at pag-aalis ng anumang pait sa puso o anumang kasalanang nakatanim sa puso ng isang tao. Ang tanging paraan po dyan, kumilala tayo sa Diyos. Na tayo, para tayo mapatawad, kailangan din tayong magpatawad. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Yun po ang paraan, kapatid. Isa lang po simpleng bagay. Kumilala tayo sa Diyos. Na siya'y makapangyarihan. Kung siya, hindi siya nagkakasala, nagpapatawad siya. Tayo pa, nagkakasala rin tayo. Dapat magpatawad tayo. Pala ng advantage pag nagpapatawad. No? Siyempre. Kasi pag nagpatawad pala, pati ikaw patatawarin din ng Diyos. Kung nagkakasala, hindi naman pwedeng hindi. Mas madalas nagkakasala rin naman tayo. Diba? Dapat tinitignan nga natin na kung ang Diyos ay marunong magpatawad, hindi dapat ikaw na humihingi ng tawad sa Kanya ay dapat rin marunong magpatawad. Ganun pala yun. Ang dami nating natututunan lagi talaga dito every morning. Salamat po, Brother Eli, sa inyong kasagutan. Napakalaking bagay po
At may natutunan na naman kami sa ating Biblically Speaking. Kuya, good morning. Good morning! Good morning, Kuya! Tama yan. Para umpisa sa umaga, ang kapatawaran ay nasa pagpapatawad rin. Kaya tawarin mo na. Nga kuya, kailangan ko na magpatawad. Naku, tama-tama yung biblically, nag-away kami ni Dudong kagabi. Maliit na bagay lang naman, pero it made me cry. Made me cry. Bakit? Ano naman pinagawain nyo? Kasi dapat magkikita kami. Kaso, Baka naman naipit sa traffic. ayun nga kuya. Pero sinabi ko, alam mo naman magiging traffic, dapat umalis ka na ng maaga. Ayun lang. Oo. Pero pati na kayo. Oo nga naman. di ba? Hindi, malay mo. Alam mo, minsan may mga compelling reasons naman sa mga iba't ibang pangyayari sa buhay. Kaya mas maganda pa rin yung nagbibigay ng puwang lagi sa puso para magpatawad. Napakagandang simula naman yan, kuya. Kaya nga, kung hindi ako, Patawarin mo na kami, kuya. kung hindi ako nagpapatawad, matagal ko na kayo pinagpatadyakan mo. Patawarin mo na kami sa mga pagkukulang namin. Bakit naman di pa kita tinatadyakan ng gano'n? Kung hindi kita pinapatawad, tinadyakan na kita. Tsaka kuya, humingi rin kami ng patawad sa mga oras hindi kami nagigising para maglingkod dito sa bahay mo. No, kita Ikaw mo, lang oh. yung gawag ko kay Shama. Okay na namin, ha? Wala ako, hindi ako Hindi, nagising. kita mo, di ba? Malay mo, ganun din ang nangyari dun sa Isipin mo din, minsan naipit ka sa ganun sitwasyon. Hindi mo naman intention. O di isipin mo na lang, baka ganun din naman ang nangyari kay Dudong. Kaya if Put you were yourself forgiven, into his learn how to forgive as well. Di ba? Kasi ikaw nga Hindi ka di ba? nagigising minsan. Oo, di ba? Ganun din. Tsaka hindi ka ba nagkakaroon ng pagkakataon, ikaw naman yung hindi, Nagkakamali, di ba? hindi nakakarating sa usapan. Ay naku kuya, kahit nasubukan ko maging late, lagi akong early bird. Actually, talagang mabagalan talaga yung iba kahit late ako. Sige, 5:26 in the morning. Anong girit natin sa quick meal ngayon? Araw ng Friday. Ganda-gandahan naman ninyo yan, ha? Yeah. Dapat Ikay. siyang masarap. Special tong quick meal natin. Yes! Kuya, Oo. galingan mo, ha? Ano mga matuto sangkap ng quick meal? Oo, dahil kuya gagawa tayo ngayon High ng speed. lumpiang bangus. So, Lumpiang kaya ito yung ating mga bangus. ingredients na kailangan Lumpiang sa bangus. ating quick meal. Okay kuya, ano ba yung mga kailangan natin? Prinito na yung bangus. Piniprito yung bangus. Alam mo, mas masarap sa lumpiang bangus yan, di ba? Yes. Alam mo, mas masarap dyan yung tinapa. Tinapa. Oo, sa Oo, yung tinapang hinihimay. Tinapa. Yun ang mas masarap sa lumpiang bangus. Himayin mo yung... Pero kuya, na namalengke ako na walang tinapay. Naubusan Anyway, yan ay pinritong bangus. Pagkatapos, ang kasama pa ay 1 tablespoon ng onion, 3 cloves garlic, at 1 teaspoon kinchay, cheese. May cheese pa. Isang peraso ng itlog. May pa ginawa dalawa. Salt and pepper at lumpia wrapper. Yes. Tinipid talaga. Paano gawin yan? Eto! Hala! Hataw! Sige, saan ka pumunta, ha? Ilagay lamang ang pinritong bangus, himay-himayin at labot-labotakin. Kaya natin ilagay, ihalo ang 1 tablespoon ng onion, 3 cloves of garlic, 1 tablespoon ng kinchay, at ang cheese ilagay rin. At ang itlog, isama nyo na kaagad, salt and pepper to taste. At pagkatapos ay haluin ang haluin. At ihanda ang lumpia wrapper, ibalot. At pagkatapos ay ilaglag sa kumukulong mantika para maging pinirito. At presto, may lumpiang bangus na kayo. Ganun, kuya, parang burger lang. Parang naalala ko sa Sandaan na may spar. Parang burger lang. Kaliwa. Alam mo yan ang sikreto. Burger ka Para ka dati. maging isang magaling na broadcast journalist. Galing, kuya. Para talagang... Nag-umpisa ka doon sa, Quiapo. Sa kaliwa. Nag-umpisa ako dyan. Ang unang ko dyan, practice ko yung meron kang daladalang bisikleta. Tapos merong, yung bisikleta mo, hiramin mo ka sa kaswela mo. Pagkatapos, lagyan mo ng basket sa harap. Tapos lagyan mo ng Dyaryo. Hindi, yung basket, kumuha ka ng... ang ginagawa ko nun, yung styrofoam. Styrofoam. Tapos hahango ako kay Nana Husta. Si Nana Husta gumagawa yun ng ice candy. Yun ang ititinda mo. Tapos lalagay ko doon. Nana Husta, halimbawa, ang hango ko kay Nana Husta dati, 25. Mabebenta ko yun ng 35. Aba. Yan, Kumikitang kabuhayan to. 35. Lalagay ko doon. Tapos bibisikleta ako. Sa ako sisigaw, ice candy! Parang kumakanta lang,
kuya. So, 35 cents yung tinda mo na ice candy. Kami kasi, ako, naabutan ko ice candy, na 2 pesos. Or 150 to 2 pesos. Ang mura pala na ice candy. Baka ice cream na yun. Diba ngayon, wala na ako nakikitang nagbebenta ng ice cream. Ice drop nga sa amin nun, 15 lang eh. Grabe, May munggo na yun sa ibabaw. Ang sarap ng munggo. Oo, may munggo yun sa ibabaw. May topping pa. 15 centimos lang. Pagkatapos kung gusto mo halimbawa maging special yun, may buko salad. Maghuhulog ka ng 5 dun sa bote. Yung bote, mayroong bote ng pamada sa loob. Meron yung tubig. Tapos? Yun, may 5 kang ganyan. Kailangan ma-shoot mo. Ito yung bote. Oo. Tapos meron siyang bote ng pamadang maliit sa loob. Tapos may tubig. Tapos ngayon yung 5 mo, uhulog mong ganyan. Pagka na-shoot mo dun sa bote, yung 5 mo, ay ma-upgrade yung ice drop mo. May kasama pa yun na cheese curls. At saka yung cropek. Ayun. Those were the days. Alam mo yung fish cracker. Naman. Yan mga... Si Kuya pala original ng yung kumakanta pag nagtitinda. Di ba yung meron ice cream, yung tananan. Pero si Kuya pala ice candy. Ganyan. Tapos nagtinda pa ako ng nagtinda pa ako ng banana Q tsaka kamote Q. Ganun din na sigaw, banana Q. Tapos kamote Q. Ano yan, kuya, ginawa mo yan bago ka pa nasa TV? Nung mga kabataan Elementary pa lang ako noon. O ginawa niyang part-time job, pagtustos, di ba? Elementary ako noon. And then nung nag-aaral na kami ng college, iba natin ko, medyo high grade. Ano natinda mo, Kuya? Nyog at saka buko. Tsaka saging na saba. Hindi ka nagbibenta. Ngayong pamilyado ka na, may binibenta ka pa ba? Marami. Yung mga programa ng UNTV. Ano gusto mo? May tinda akong kape, may tinda Ngayon may pwesto na siya, hindi na siya bisikleta. medyo maganda na dating ngayon, Daniels. It's not coffee if it's not Daniels. May advertisement na. Dati, lang yun. Dati, word of mouth lang. Dati, hindi. Ang binibenta mo yung ginataang balatong. Alam mo yun? Yummy. Ano kuya yung balat? Ginataang balatong, yung munggong pula. Isasangag mo yan. Tapos pag nakasangag, nagdidikdikin mo gano'n. Nakatikim na ako niyan, Kuya. Magkano ka? Kuha ka ng malagkit. Sasaing mo yung malagkit. Lalagyan mo ngayon ng gata ng nyog. Lalagyan mo ng konting asukal yan. Tapos lalagyan mo ngayon yung munggo. Ginataang totong tawag dun. Ginataang totong. Tapos may ginataang halo-halo rin. Ang dami naman palang ginataang. Marami. Ginataang mais, ganyan. Pagka nagpunta ka doon sa Batangas, ay lahat ng pagkain doon ay may gata eh. Ay, naku! Ginataang pagkain lahat. Lahat ng pagkain doon ay gata eh. Ay ba, ikala mo ga? Kahit na nga yung mga ulam-ulam na ganyan ay puro gata eh. Gata overload. Ganyan. At tapos nagtinda ka ng taputo. Ano yan? Puto? Tamais. Taputo. Ayun, naririnig ko yun. Tamais. Diba? Taputo. Ganyan. Naniniwala talaga ako yun ang past life ni Ganun talaga yung tono. Hindi ba para ano? Hindi lang ako alam mo, hindi ko lang tininda balot. Hindi maganda yan eh. Balot? Paano balot? Hindi ako, patinda ko, Penoy! Penoy! Penoy kaya, Penoy! Ang galing mo, Kuya. Pag napikita ko, kala ko yan ay nagtitinda ka. Tatawagin ko na yun, diba? Penoy! Penoy! Ganun, diba? Pandesal yan. Galing ayos Ay, kala mo ba? Kita mo naman. Ang saya naman nun, Kuya. At least magkano kinikita mo, Kuya, dati? Depende yan. Kung ano hinango mo, ilan ang hinango mo. Taho, Kuya, nakapagtinda ka? Ay, hindi ako nakapagtinda ng taho. Hindi Bigat kasi ako nun eh. marunong. Sarap-sarap Mabigat kasi yung ng kamay taho. ko eh. Hindi ako marunong. Yung gumaganon? Ginaganyan-ganyan. Ano ba yung Tsaka pag ginanong ko makapal eh. Pag ginanong ko, makapal. Ubus na yung taho. Pag ginanong ko, sila kasi manipis lang. Oo, yung tubig, di ba? Yung tubig. Ako pag ginanong ko, nakakayod yung ilalim. Lugi sa'yo. Kaya nga di ako nakapag-doktor eh. Kasi pagka nagsaksak ako ng IV, through and through lagi eh. Tumatapos dun sa ilalim ng palad. Sa may buto na. Nandun sa ilalim ng palad. Doc Bong! Sa mga kasambahay natin. Oo nga, Kuya. Sa mga kasambahay nating nakasubaybay, kung meron po kayong katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text or tumawag lang sa mga sumusunod na numero.
442-6256 or 02442-6257 sa ating Globe, 0995-582-3762 at sa ating namang Sand phone, 0932-947-5386 o mag-send ng message sa aming Facebook account, facebook.com/goodmorningkuya. I-type lang ang inyong name, age, location at ang inyong mga katanungan. Yan. Of course, Good Morning Kuya would like to thank Patrol. Ayaw bang tumaba? Ayaw! O syempre, mag-exercise. Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It, take charge of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Charge talaga. Sabi niya, take charge. Ayaw niya na take care. Gusto niya, take charge. Oo, diba? Take charge of your liver. Ako naman, ha? Huwag kayo nagiinom ng... Oo nga, kuya. Mga anik-anik. Tsaka hindi yung alcohol. Sira talaga ng... True, ng atay. Tsaka balon-balunan. Ikaw ba, nakakita mo na, napa-ultrasound ka na ba? Oo, kuya. Saan nakalagay balon-balunan mo? Sa likod. Naku, kuya, daming tamo. Hindi ko na alam kung saan eh. Natatapalan. Natabunan na. Talaga hinahanap niya balon-balunan eh. Natabunan. Alam mo bang ang manok lang ang may balon-balunan? Naku, kuya, minsan kasi feeling ko inahin ikaw ang ako. doktor eh. Ano ang counterpart ng balon-balunan? Yung esophagus, kuya, natin. Yung pala yun. Kaya lang sa upper part ng yung kuya. Pero di ba yung balon-balunan ng manok, merong dumi sa loob yun? Yes, kuya. Oh. Yung parang ipunan din na naiipon doon yun, ano? Ay, ang sarap Dumi. nun. So, madumi siya. Gizzard yun. Bigyan Oo, mo yung sarap gizzard. nun eh. Gizzard. Oo, Ang kasi sarap may dumi yun sa loob. Kaya nga pag biniyak mo na gano'n, makikita mo ubuksan. sa loob, dumi. Tapos kaya binabaligtad nila Kaya yun. Tapos ganun pala tinatanggal yung yung ano. hiwa. Oo, tinatanggal mo yung... Ko pa naman yan. Lalo na Pero nung masarap yung So, yung gizzard. kain namin malinis na. Pero ang tao walang gizzard. Oo, wala. Now I know. Walang gizzard. Minsan kasi nagigilty ako. I don't know my body parts anymore. Basta one thing is for sure. Gusto mo malaman, tumalong ka sa dagat. Pagka halimbawa, lumubog ka, hindi ka makahinga, ibig sabihin wala kang hasang. Akala ko pag kinain ako ng pating. Ibig sabihin, hindi ka Huwag ka isda. mag-alala, hindi ka kakainin ng pating. Dahil kalahi nila ako. Hindi. Kasi mas malaki ka sa akin. Ay, natapag ako talaga pumayat. Hindi. Huyo ka Kasi daw, may- kuya, pag pumayat siya. Hindi, meron kasi iba naman, may pating na malaki, pero may pating mas malaki ka sa pating. Pagka mas malaki ka sa pating, That's sad. mas takot sa yung pating. Well, Kaya di ba nakita mo yung mga isdang maliliit, ang ginagawa nila, yung nakikisama, no, yung kuya? ang tawag nila doon, parang yung School of fish. school of fish. Yung di ba? nakikiangkas, yan ba yun? Hindi, School of nagpo-form sila ng isang parang akala mo malaki sila. Parang Para wag nakakita sila ko niyan one makain. time. Mm. Para ano, Mag-dive ka minsan. baka na kung mamaya hindi na ako umangat. Tuloy-tuloy and ano, kikay. Ano ka nga meron ngang tao na ano hindi, Boya. kailangan mo naman talaga sa diving lumubog, hindi umangat. Diba? Snorkeling lang sa akin. Oo, dapat lumubog ka. Try mo yan. And Of course, Angela kuya. would like to thank Good morning, kuya. Would like to thank New Moms, magimbidang nanay sa New Moms Malunggay. Osteogard tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go, galaw! Babalik po ang Good Morning Kuya. February 17, 2017, 5:41 in the morning. Kikay. Yes, Kong at Kuya, ito na mga kasangbahay. Alamin po natin ang presyo ng ating mga pangunahin, bilihin dito sa palengke para sa ating Palengke Price Watch. Good morning, Kuya. Good morning muli sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako po si Kikay at ito pa rin ang Palengke Price Watch. Nandito ako ngayon sa napakalawak na Mega Q-Mart. Dito po yan sa Quezon City. Opo, mga kasangbahay. At ngayon naalamin natin kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga kailangan na sangkap sa paggawa ng pakbet. Ito mga kasangbahay, itong magandang klase ng talong, bumaba ang kanyang presyo dahil dati 80 pesos pero ngayon 70 pesos po yan per kilo. Ang ating squash naman po ay pabadak sa presyong 40 pesos po yan per kilo. Ang ating sitaw sa halagang 10 pesos po yan per tale. Ang ating bawang naman po 140 pesos po yan per kilo. Itong ating
sibuyas naman po, 80 pesos po yan per kilo. Kailangan din natin ng bagoong. At ito ay makukuha nyo sa presyong 20 pesos po yan per cup. Malaki po ang binaba ng presyo nitong ating ampalaya dahil dati po ito nga 100 pesos, ngayon po 80 pesos na lang siya per kilo. Maraming salamat Ate Michelle. Ngayon naman mga kasangbahay, pumunta tayo sa ating mga baboy. Ito mga kasangbahay, nagtaas po ang presyo ng laman ng baboy na kakailanganin ko sa paggawa ng ating pakbet dahil dati po itong mga 180 lamang ngayon po 190 pesos na po yan per kilo. Ayan ang mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga kakailanganing sangkap sa paggawa ng pakbet. At syempre nakuha ko ang lahat ng yan dito asin kung nasaan ako ngayon sa Mega Q-Mart. Dito po yan located sa EDSA Corner Erwin Garcia Street in Quezon City. At syempre mga kasangbahay, gising na kayo dyan, yung mga tulog na ako, gumising na kayo. Dahil alam nyo naman, kapag may buwan naman, may diskwento. Ako po si Kikay at ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya! Ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga sangkap na kakailanganin sa paggawa ng pakbet. Kaya pumunta na po kayo dito sa NEPA Q-Mart. Dyan po yan sa Quezon City. Dahil alam mo naman, kapag umaga may buena mano, may diskwento! Yay! Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. Parang ganun lang 5.54 ay 5.44. Teka muna. Alamin muna natin ang ating ikonsulta mo. Sa pagpapatuloy po ng ating public service mula po sa ating 1,360 satellite monitoring centers, may mga magtatanong po patungkol po sa kanilang mga legal questions, concerns. Medical muna, para sa'yo muna Sige. Doc Bong. Mula kay Alvin Guillermo sa may San Fernando, Pampanga, ang kanyang katanungan, magandang umaga po, ask ko lang po yung misis ko kasi kapag nagagalit po siya ng sobra ay naninigas po, nawawala ng malay at naglalak ang panga. Bakit po kaya ganon? Ano po ang magandang gawin namin? Salamat po. Baka epileptic yan. Kaya nga kuya. Pero ang tanong niya, pagka Anong nagagalit daw, di ba? Oo, pag nagagalit daw. Tama yung payo ni Erin. Huwag ka magalit. Anong kinakagalit? Sabi nung meron ganyan pagka kumakain ako ng santol, sumasakit ang tiyan ko. Ano dapat kong gawin? Huwag ko kumain ng santol. Pero kuya, makes sense. Yung sa case niya, pag kasi ganung sobrang burst ng galit, minsan may mga cases na kinakapos ng hangin ng brain. Ng oxygen. Kaya nagkakaroon na tinatawag na neurocirculatory asthenia, NCA. Yung iba nga niyan, hinihimatay, nawawala ng malay, pero in a certain period of time lang. Well, tama ka nung kuya, talagang dapat wag magalit kasi dapat makita nila yung experience niya na pag nag-overload pala yung galit niyan, nagkakaroon ng depression sa katawan, nagkakaroon ng imbalance. Pero i-check natin lahat ng bagay. Baka mamaya meron talagang abnormality sa brain or sa pagdaloy ng dugo sa katawan. Baka mamaya hypertensive yan. Pwedeng pagmulan pa ng stroke or even heart attack. So hindi normal na pag nagalit ka, nagkakaroon ka ng mga ganong experience. Dapat kontrolado, dapat kaya ng katawan natin, yung metabolism natin, yung ganong experience na magalit, matuwa. Common yan doon sa mga maraming tao sa lugar, like sa mga concerts, sa maraming crowded areas na nagkakaroon ka ng parang kinakapos ka ng hangin. Pero yung ganong simpleng pagkagalit lang, I don't know kung gano'ng kagalit naman o kasama ng loob, pero dapat hindi ka agad nagkakaroon ng ganong nawawala ng malay o kinakapos. Para rin palang narcosis ang dating yan. Yes kuya, nag-hallucinate kumisan. Kasi sa naman, sa scuba diving naman, pagka yung nananarcosis ka, kasi as you go deeper, ang isang nagiging tendency, yung oxygen mo sa brain, bumababa. Yes, bumababa. Kasi bababa. Ngayon, pagka bumababa yung oxygen natin sa brain, at tuluyang nawala, tendency pumas out ka. Diba? Kaya yung mga chinochoke na gano'n, yung mga sa mixed martial arts, diba, na choke, na yung supply ng oxygen sa brain napuputol, naka-cut off, so biglang nagpa-pass out. Pagka hindi nabalik yan, hindi bumalik, di ba tama yun, Doc, for a certain period of time, gaano katagal ba? Kuya, not more than 5 minutes. So if it's more than 5 minutes,
na walang supply ng oxygen yung brain, ang mangyayari sa'yo, patay. Mamamatay ko yan. Mamamatay. Bilis. Mamamatay ko. But if it's more than 5 minutes. Kaya pag may sinasakal kayo, huwag niyo sasakalin. Yung isa nagtanong, sakalin ng more than 5 minutes. 3 minutes na, tama na. May isa nagtanong, I suggest pa-CT scan. Why? Kasi pag pabalik-balik na po yung pagkawala ng malay o nagkakaroon ng depresya, pag nagagalit, nawawalan po ng hangin ang brain, ang oxygen. Nagkakaroon ng ischemia, namamatay po yung part ng brain na yan na hindi nagsusuplayan. At pag madalas na, dumadami parts ng brain na nag-ischemia, pwedeng mag-lead sa stroke later on. So I suggest as early as now, kung may pagkakataon, magpatingin na and definitely baka pa-CT scan po ng doktor natin yan. Kasi ang stroke sa brain. Sa brain, yes. Oo, kasi minsan na akala nila stroke heart. sa puso. Sa puso. Ang stroke sa brain. Ba naman yung atake de corazon. Atake de corazon. Di ba? Atake de corazon. Ba naman yun? Oo nga po yan. Okay, ito naman. Thank you, Doc Bong. Yes. At ito naman para sa ating legal question, Kong Erin mula kay Jiro Vargas, mula Batangas, ang kanyang katanungan. Good morning po. Nagpatulong po kasi ako sa abogado para may ayos yung lupa ng lolo ko na inilipat sa pangalan ko. Gumawa po siya ng deed of sale. Pinalabas sa binili ko yung lupa para daw mas madali ang paglipat. Natapos na din na ipa-survey at meron ng lot plan, pero sabi ng abogado hindi pa rin approve hanggang ngayon yung lot plan. Mahigit 1 taon na po wala pa rin titulo. Tanong ko lang po sana kung ilang months or ilang taon po ang processing sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Naku, matagal yan dahil kailangan rin dumaan yan sa korte. No? Dahil court declaration yan because that's not a titled property. Kaya nagpa-survey muna yan. No? At kapag matapos yung survey, idadaan muna yan sa DENR, no? Bureau of Iba kasi yung normal lang na meron ng titulo talaga na i-transfer sa iba. Yes. Halimbawa, binili mo yung lupa ko, may title ako, tinransfer ko sa'yo. Mas madali yun. It's a different story. Much easier yun. Kasi ito, may iba pang process, sinasabi mo. Kasi dito, hindi titulado yung lupa. Hindi. So, kailangan magkaroon ng titulo muna bago i-transfer. Ang tanong nga, kailangan masiguro muna eh. Baka mamaya rights lang yung nasa lolo niya. No? Hindi officially sa kanya. No? So importante, kaya dumadaan yan sa DNR para malaman kung talaga yan yung property na hawak ng lolo niya, alienable and disposable. Dahil kung hindi alienable and disposable land yan na nasa kanya yan, hindi pwedeng ibigay sa ilipat yung lupa sa anak. So talagang mahaba yung proseso, dadaan sa DNR to get confirmation na alienable and disposable yung land. Tapos after that, after ma-subdivide, pupunta ka sa korte to get a judicial declaration. Meron kasing iba, Kong, di ba? Yung ang ibinebenta lang nila tax deck. Yes. 'Di ba? Ang hawak lang nila tax declaration. Tax declaration pero binebenta nila 'yon minsan. Kasi sila yung nakaposisyon dun sa lupa, tapos sila yung nagbabayad ng tax. So ang hawak nila tax declaration. Ngayon sasabihin sa iyo, ito ta-transfer ko sa iyo. Ikaw na magbayad ng tax declaration, pipirma siya na parang may deed of sale din, 'di ba? Ganun ang nangyayari. Pero tax declaration lang 'yon. So hindi titulo 'yun, 'di ba? Hanggat walang titulo, kuya, hindi sa kanya. Hindi, kasi yung sinasabi ni Kong nga, na dapat madeklara yan, ano ba yan? Baka lupa ng gobyerno o kaya baka hindi naman yan pwedeng ibenta dahil talagang... Meron ka lang rights doon pero hindi official. Use of frac lang. At hindi matitituluhan. Diba? Meron ganun eh. Meron din kasi ako, kuya, na whoever pays the tax daw, it's as if he owns the lot. Not necessarily. Unless merong titulo, diba? Rights lang over the land. Use over the land, meron ka. Okay. Hindi pala ganun. Okay. Maraming salamat sa iyo, Kong Erin, para po sa pagtanong ng ating legal question mula kay Mr. Hero or Jiro Vargas sa May Batangas. So yan po muna ang ating ikonsulta mo for this morning. Hanapin muna natin, nasaan ba si Rina? Rina, yuhu! Good morning sa inyo dyan. Good morning sa Kuya and good morning sa lahat ng nandyan sa bahay ni Kuya. Nandito nga tayo ngayon sa Alpha 53 Gym at makakasama nga natin si Coach Wendell. Good morning, Coach Wendell.
Ayan, ito ba ang Alpha 53 Gym? Ano na yung mga areas na makikita natin dito, Coach? Yes, ang may kita nyo po dito is meron kaming pre-weights area, and then meron kaming machine, and then sa labas po, meron kaming circuit training, and then may mga treadmills din po kami rito. Ayan, maganda itong mga facilities nyo. Pero dito ba nagkikater din kayo ng mga bata na tinuturuan nyo? Yes, absolutely. Meron po akong student na clients, and then at least yung mga athletes na nagbabasketball sila, merong soccer player, ganyan. And then gusto nila ma-develop yung strength nila. Ayan. And then, syempre, mag-gain din ng muscles. Karamihan sa mga clients mo, Coach Wendell, dito, ano ang goal nila? Ang goal nila talaga is lose weight kasi summer body na ngayon. Oo. Speaking of summer body, kanina nga itinuruan tayo ni Coach Wendell ng iba't ibang mga core workout exercises. At yun nga, yung 4 na core workout natin. Ang una po ay yung crunches, and then lying leg raise, and then Russian twist, and then yung planking. Okay, so yung crunches natin is yung basic crunches lang na ginagawa natin kung saan nakahiga tayo tapos pwedeng half body lang. Yes. Diba? So ilang repetitions ang kailangan natin gawin dito? At least pag beginner ka, 15 to 20 reps. 15 to 20 reps yung gagawin natin dito. Ayan, yung next naman natin is yung leg raise naman natin. Ang technique kasi mga kasambahay, pag nag-leg raise tayo, dapat yung paa natin hindi na bumabagsak dun sa floor, diba? Yes, tama po. 1 inch above the floor. Dahil ang target natin sa leg raise natin, yung lower part. Lower part natin. So kapag beginner ka, ilan dapat ang repetitions na ginagawa mo dito? At least 15 to 20 reps. 15 to 20, ayan. Pero kailangan proper yung pag-inhale at saka exhale nila habang sila ay nag-workout. At yung third na ipapakita natin, yung Russian twist. Russian twist natin. So yung Russian twist natin, ang target natin dito. Side obliques po natin. Okay, gamit natin kanina yung medicine ball. Tama. So, depende yung medicine ball sa weight ng isang tao. Tama ba? Yes. Kung so, medyo malakas ka na, pwede ka nang magdagdag. Yeah. So, pwede rin ba nakatayo? Kasi kanina ang dinemonstrate natin sa kanila, yung nakahiga. Pwede rin ba tayong nakatayo habang ginagawa yung Russian pwede naman twist po natin? yun. Ay, hindi po. Hindi po siya dapat kailangan talaga nakahiga tayo. Ayan, and yung last natin na workout. Yung planking. Ako, paborito to ni Kong Eri. Nakapag-survive siya ng 1 minute dito sa planking na ito. Ayan, so paano nga ba ginagawa itong planking na ito? Yung planking is nakatalikod ka lang, and then hold mo lang yung at least yung kamay mo, and then ang pinaka-target niya is yung core. Yung core. Ang kagandahan sa planking is yung full body pa rin to. Kasi kapag nag-plank ka ng 1 to 2 minutes, ramdam na ramdam mo yung core. So 30 minutes hanggang 1 minute pwedeng gawin yan. 30 seconds. 30 seconds. So 30 minutes pala, mamamatay na tayo. Ito na naman ako sa mga oras ko. Anyway, ayan, please invite them to visit Alpha Gym dito sa Mandaluyong City. Ayun po, inimbitahan ko po kayo dyan lahat. Ako po si Coach Wendell. Ang area po namin is 153 San Francisco Street, Mandaluyong. And then, malapit po kami rin sa Makati at Mandaluyong City Hall. Ayan, yung social media accounts nyo na lang, Coach, para makita nila yung mga prices nyo doon. Pwede nyo po kaming i-like sa Facebook, Alpha53/fitness. And then, meron din po kami Instagram, Alpha53, follow at Alpha53. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Coach Wendell. At syempre, mag-workout ka ako dito. Pero for the meantime, balik muna sa inyo dyan, Angel, at sa mga kasama sa bahay ni Kuya. Maraming salamat, Rina, live mula sa Alpha 53 Gym sa Mandaluyong City. Kikay! Yes, Kong! At syempre, dahil Biyernes ngayon, bibigyan namin kayo ng pampagood vibes sa ating Something Good! Kong at Dokbong na nababasa sa mga balita, sa mga dyaryo ng mga hindi magagandang balita. Ito, napakagandang kwento ha. Dahil merong isang matapat na taxi driver na nag-trending sa social media kamakailan lamang. Oo. At ito pa nga no, mga kasangbahay, ayon sa Facebook post ni Ice Agustin, na iwan niya ang kanyang bag sa loob ng taxi sa Bacolod na may nilalaman na wallet, credit cards at mga ATM at meron pang 300,000 pesos worth of jewelry. Nako, mahal yan. At labis ang kanyang pag-aalala dahil nandoon din ang kanyang pera at ilan pang mga importanteng ID. Mabuti na lamang ay
ay natagpuan ito ng matapat na taxi driver na si Warlito CR na agad-agad na bumalik para isauli sa kanya. At syempre, marami din sa mga netizens natin ang natuwa sa kabutihan na ginawa nitong si Manong Warlito dahil siya ay may ginawang something good! At syempre, mga kasangbahay, sana dumami pa nga ang mga katulad nitong si Manong Warlito na matatapat na taxi driver. At gusto ko lang kunin ang opportunity na ito para batiin ang good morning si Carlos Anley Lutera. Nanunood daw sila sa atin lagi dito sa Good Morning, Kuya. Good morning! Happy birthday! Birthday niya. Birthday niya, yes. Saka avid viewer natin. Doc Bong, baka may babatiin ka. Well, binabati ko lang yung mga kanina nga sa Emilio Perez, sila Ma'am Angie, yung mga nurses namin dyan. Of course, si Dr. Jerry Morales, yung aming head. Magandang umaga sa inyo lahat. Keep on watching ang Good Morning Kuya. Marami kayong matututunan dito. Yes. Okay, puntahan po natin si Attorney G, si Beth at si Jokas dyan sa Huntahan.